Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So mag-update tayo, no? Pag-usapan natin ang katatapos lang na World Slasher Cup Part 2 2025. Kasi talaga namang nakaka-excite and then talagang ang saya-saya, no? Before everything else, gusto ko munang batiin ang solo champion, Bad Boy Rafi ni na Sir Marvin Rillo, no? So si Congressman Marvin Rillo ang solo champion ngayong May 2025 World Slasher Cup Part 2, ano? So 8.5. Talagang magagaling ang manok. Malakas bumangga, may palo sa baba, may palo sa gitna. So talagang exceptional. So a well-deserved championship. Pero ito, no? Going back, last January, if you will remember, naka 8 points na rin sila. So ibig sabihin, talagang namumuro na ang entry nila. Magaling talaga. Kumbaga, talagang destined to be, tinrabaho nila. Talagang sabi nga sa interview, yung mga panglaban sa ibang derby, inipon nila para gamitin na lang talaga sa World Slasher Cup kasi talagang they really want to bag the championship, and it happened. So bilang isang taong nangangarap pag-champion, talagang pag natupad mo, talagang iba yung happiness, iba yung satisfaction mo, no? Kasi talagang yung naramdaman ng grupo nila, makikita nyo sa mga video and everything, talagang yung happiness nila, yung spirito ng grupo, yung moral ng grupo, talagang nakakatawa. And I can't wait na lumabas ang interview nila, na makita natin kung anong preparation ang ginawa, gaano kahirap para masungkit ang isang championship, para mapunta doon, ilang taon na nilang ginagawa. Talagang, kumbaga, sa mga katulad natin na mga nag-aaral, na gustong makarating doon, talagang hindi biro ang pagdadaanan. Kasi para mag-champion, kailangan magsama-sama lahat. Kailangan ma-align lahat ng factors para smooth and talagang makamit ang kampyonato na gusto natin. Hindi lang naman basta-basta yan, Kasi unang-una, kailangan meron kang magandang breeding, Magaling na manok para sa breeding. Maayos na pagpapalaki. Maayos na selection and conditioning. Maayos na pointing. Maayos na mananari at maayos na tari. And then lastly, swerte, So pag nagsama-sama yan, talagang magaan ang panalo, magaan ang championship. Pero before that, ang crowd favorite is yung entry ni Sir Nene Abello, siya ang pinaka-idol ko sa lahat ng magmamanok mula sa umpisa pa lang. High school pa lang ako, naririnig ko na yung pangalan na Rafi Blackwater ni Sir Nene Abello. And kumbaga, I really traced yung mga laban niya noon hanggang sa mga sa ngayon sinusundan ko talaga siya, and I'm so proud na bilang pinaka-idol ko sa lahat, nagkatapat kami, nagkataon na mas magaling ang manok niya kaysa sa akin. Pagbanggaan ng ganun, naunahan ko siya sa taas, pagdating sa baba, napalo ako ng fatal. Pero kumbaga, kahit natalo ako, masaya ako dahil kumbaga wala nang mas magiging satisfying pa para sa akin na makalaban ko ang isang idol ko sa pagmamanok na mula pa noong bata ako, hinahangaan ko na. Kasi ang entry ni Sir Nene Abello, Rafi Blackwater Hieronymus. So naka-straight 8 wins siya. So crowd favorite. Yun ang inaabangan ng lahat kasi makita mo yung fighting style ng manok niya, iba. So, pagbanggaan, kahit na medyo nasa ilalim siya, very fluid ang kilos ng manok. Pagbangga ng ganun, gumagano ng konti. Pag akala mo, haharapin ka na ng ganun, pero gaganyan pala ng konti, mag-wave ng konti, sa tagiliran katatamaan. So, ang dami, ilang laban niya ang napanood ko ng ganun kasi I was there during elimination semis and grand finals. So, talagang iba. So, yung last fight niya, yun lang talaga yung na-disgrasya, nasaraduhan ng angat ng kalaban, na tiyempuhan. Sayang. So, nung nandun ako, sabi ko, champion na tong idol ko. Sayang nga lang, pero talagang it was really a good fight. So, nandoon din yung mga noisy boys ng mga taga Hawaii,
talaga nakakatawa. Indonesians. So yung Indonesian nakatapat natin na dalawang laban tayo sa Indonesians. So luckily tinalo natin sila sa dalawang laban So marami pang dayo. Andun din si Dan Miller na talaga namang maganda rin ang pinakita ng mga manok. Although medyo kulang nga lang sa swerte. Pero talagang pumapalo ang manok, exceptional. So talagang nandun lahat. So punong-puno ng diwa ng crowd ang World Slasher Cup. Kaya sa mga kasama natin, I really encourage na pumunta kayo, manood kayo sa mga nangangarap na maglaban doon. One day makakapaglaban din kayo doon, pero puntahan nyo muna. Nakakatawa, and then may inspire kayo, makikita nyo yung talagang paluan ng manok, yung pinakamagagaling na handler, yung pinakamagagaling na breeder doon. Talagang ibang level yung satisfaction kahit na sumali ka, natalo ka man, yung lessons and learnings talagang babaunin mo yun habang buhay. So sa mga nagtatanong din naman ng update ng score natin, nakarating lang tayo hanggang semis kasi 1 win 1 loss tayo ng elims, and then pagdating ng semis 1 win 2 loss tayo So may konting adjustment na kailangan gawin, kulang sa swerte and everything, but I have no excuse kumbaga kung talo, we have to come back better next time, and then we will come back better, stronger and prepared by this January So as early as ngayon pa lang, pumipili na tayo ng mga manok na panggamit sa January. Kasi talagang sabi ko, I enjoy fighting there. I enjoy facing my idols. So talagang nakakatawa. So yung mga lesson na natutunan natin doon, talagang ngayong Mayo, nakita natin na talagang pag magulang ka sa kasariwa ka, medyo lumalamang ka pag medyo sariwa ang balahibo mo. Kasi alam naman natin lahat ngayong Mayo, bugbog na sa init ang manok. So kung nabugbog na sila sa init, medyo apektado na ang performance nila. Apektado na. Ang iba pa dry na, hindi na stable, mahirap nang i-point, mahirap nang pakilusin. So that's why yung elimination sa kasemis, may mga inobserbahan tayo na ang gagaling ng manok. Gagaling. Hindi nagsusugat. Pagdating ng finals, medyo nadurog sila dahil nga siguro isa yun sa mga faktor. And then alam naman nating lahat na itong Mayo, halos patapos na ang kak-season na to patapos na ang kak-season kasi papasok na ng June. So nagkabugbugan na ng husto ng labanan ng kaks, kaya ang iba konti na lang natitirang alas. So lamang talaga yung nakapag-ipon ng mga alas So yun ang ginagawa ng karamihan na malaki yung farm, maraming resources, kasi hindi lang naman basta-basta ang pagpapalugo ng kaks. You will invest at least 3,000 per month, 3,000 per year per head. So kung 3 years, you will invest around 9,000, 10,000 sa isang 3-year-old kak. Kaya talagang hindi basta-basta, pero saludo po ako. Saludo ako sa lahat ng mga sumali, saludo ako sa lahat ng mga nag-prepare, saludo ako sa lahat ng mga nag-participate, and saludo po ako doon sa naging solo champion. I'm really proud and I'm really happy na naging part tayo at na-witness natin yung sensational and historical night na yun. So 8.5. So kung sakaling nanalo ang last fight ng Rafi Blackwater, sila ang solo champion. Siguro mas malakas manalangin itong MJ Bad Boy So mas malakas manalangin kaysa kanila binigay ang swerte. So talagang hindi mo masasabi ang sabong, hindi mo masasabi ang labanan. Nevertheless, talagang nakaka-enjoy. Ang sarap sa pakiramdam na parang namumulat ka sa mga panibagong kaalaman, namumulat ka sa kalakaran ng industriya, nakikita mo yung mga dapat mong i-improve, nakikita mo yung mga laban ng manok mo na talagang kaya bang mag-compete, hindi pa ba kaya, ano pa ba ang kulang. So maraming ganun, maraming lessons, maraming experiences. Kaya sa mga kasama natin na baguhan, so mangarap kayo, huwag niyong liitan ang pangarap nyo, huwag kayong makikinig sa iba, pakinggan nyo ang sarili nyo, pakinggan nyo kung saan nyo gustong dalhin ang breeding program nyo, pakinggan nyo ang sarili nyo kung hanggang saan gusto nyong dalhin ang pangarap nyo, kung paano kayo makikilala sa pagmamanok. Kasi ang kagandahan dito, walang ipinagbabawal. So pwede kang mangarap, pwede mong gawin, dagdagan mo ng sipag, dagdagan mo ng dedikasyon,
mag-umpisa ka ng tamang sistema, maghanap ka ng manok na gusto mo, and then pag nandyan ka na, pag nagsama-sama lahat ng factors na yan, ibibigay din sa'yo yan. Huwag na huwag ka lang susuko at huwag na huwag mong kalimutan na hanapin ko anong aral sa bawat derby, sa bawat labanan na salihan mo, dapat may natututunan tayo. Kasi yan lang yung susi para mag-improve sa laro na ito. So maraming salamat sa inyong lahat. Basta Marcos ulit ito ng Team Logis.